Ngayon naman po, ang aking topic ay mamuhay ng may katalinuhan sa Espiritu Santo ng Diyos. So magkakarelate lang yan. Patuloy kasi, tuloy-tuloy lang yan. Kaya po, tinutuloy lang natin yung topic na yan. Basahin na po natin mga kapatid. Simula na po tayo agad. Efeso chapter 5, verse 17 to 21. Ito po ang pagbasa. Kaya huwag kayong maging hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak, dahil iyan ay humahantong sa kaguluhan, sa halip hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. 19, sa inyong pag-uusap, gamitin ninyo ang mga awit, mga himno at mga awiting espiritual. Umawit kayo ng buong puso para sa Panginoon. Verse 20, laging magpasalamat sa Diyos, Ama, para sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 21, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang ninyo kay Kristo. Lord, salamat po na binigay mo sa amin ang mga salitang ito. Ikaw po, Panginoon, na magre-reveal. Ikaw po, Panginoon, ang mangungusap at ikaw ang magtuturo sa amin habang pinag-aaralan namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ito pong mga talatang ito na sinulat ni Pablo, makikita po agad ninyo doon po sa umpisa pa lamang na tinuturuan tayo kung paano mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo na puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa personal na kabanalan, tandaan niyo mga kapatid, kundi para sa ating pakikitungo sa kapwa. Kaya po, doon sa una kong verse, mamuhay ng may katalinuhan, talata verse 17, sabi po dito, huwag kayong maging hangal. Yan. Dapat po ito ang title ko Do not be fool. Ito po kasing pag itinagalog mo yung huwag kayong maging hangal, sa pangkaraniwang salita ay merong kanta ito dati ng Big Three Suluban noong 1970s huwag kang aanga-anga, yun po yun pero hindi magandang pakinggan huwag kang aanga-anga, hindi po magandang pakinggan, kaya nireverse na lang natin, kaya po ito ay katalinuhan sa Espiritu Santo. Sabi ni Pablo, huwag tayong maging hangal, kundi unawain natin ang kalooban ng Panginoon. So, in short po, sinasabi ni Pablo na ang pagiging matalino ay maintindihan mo ang kalooban ng Diyos. At yun po ay nanggagaling din sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya hindi po sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Kasi iba, kabisado kong Bible, matalino na ako, hindi po sapat yun. Dapat naintindihan natin ito at isinasabuhay. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ikaw man ay cum laude. Taas mo dito yung mga cum laude. Yung magna 9 years. Cum laude, mga masteral graduate, mga doctorate graduate pa, kung ano-anong kurso. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, mananatili kang hangal. Mananatili kang fool. Isa ka pa rin mangmang. At sasabi ng Panginoon sa mata niya, you are a fool, sapagkat ang tunay na katalinuhan, mga kapatid, ay alam mo, sabi ng Biblia, alam mo ang kalooban ng Diyos. Sino ang matalino? Yung alam ang kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Babalik tayo sa talata. Babalik tayo sa mga talata na itinuro last week, the life of wisdom. Ang mga taong may karunungan o wisdom ay kumikilos ayon sa layunin ng Diyos. Discussin lang natin. Una, dapat alam mo ang tamang doctrine. You know what is right. Pangalawa, dapat marunong ka mag-reprove to know what is not right. Patatlo, marunong ka mag-correct to know how to get right. Number 4, instruction to know how to stay right. At ngayon naman, to do what is right. Amen, mga kapatid. Kasi sabi ng Matthew chapter 7, verse 24, ang bawat taong nakikinig sa aking mga salita at sumusunod dito ay matutulad sa isang, matalino. Matalinong taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So kapag ka daw, alam mo, salita ng Diyos at sumusunod ka, anong tawag sa'yo? Matalino. Matalino ka. Pero before anything else, dapat alam natin kung ano yung talagang ultimate will of God. Ano talaga yung ultimate na desire ni Lord? Ano talaga yung kalooban ni Lord? Kaya basahin natin sa John chapter 6 verse 40, sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat taong nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
at muli siyang bubuhayin sa huling araw. So ano talaga yung ultimate na will ng Panginoon? Ano talaga yung desire ng Panginoon? That everyone believe in Christ. Kung ikaw, mga kapatid, ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay tinuring na matalino ng Diyos. Kahit pa sino kagagaling na pilosopo, kahit sino kagagaling na mga doktor, pero hindi sila nananampalataya, hindi nila kinikilala si Kristo, sila ay tinuturing pa rin hangal ng Panginoon. Kahangalan, sapagkat ang katalinuhan ay sumampalataya ka sa iyong Panginoong tagapagligtas. Alam mo kung saan ka pupunta, kaligtasan, kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, ito ay mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas at magkaroon ng katotohanan. Ito ang talagang desire ni Lord, ang lahat ng tao ay maligtas. Yun din ang pinauunawa sa atin ni Lord. Ligtas ka. Gusto mo rin maunawaan mo. Gusto ng Panginoon na maunawaan mo na gusto rin ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Hindi ba sabi, kami na lang ang ligtas. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi po ganun, mga kapatid. Nais ng Panginoon na maintindihan mo, maisa puso mo na gusto ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. At ikaw ay mapagagamit sa Kanya at ilalagay mo rin sa puso mo ang kaligtasan ng kapwa mo. Ang mahal mo sa buhay. Because the will of God for all, not just for us, to know this and to work toward this goal, isa buhay at gawin itong layunin ng Diyos na ito, that is wisdom. Yan ay katalinuhan. So kung hindi ka paligtas, kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Napakasimple lang naman. Aminin mo na ikay makasalanan at hindi ka maliligtas ng wala ang Panginoon dahil siya lang ang tunay ng kaligtasan. Pag tinanggap mo ang ginawa niya para sa iyo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Walang question about that. Yan ang tunay na katalinuhan. At para sa ating mga believer, tayo na may mga ligtas na mga kapatid, what is the will of God for us as a believer? As a believer, babalik tayo sa kontekstong ito. Kasi ang kontekstong ito is letter to the Ephesians. Ang mga taga-Epeso, naligtas na. Kaya sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, una, magalak kayo sa lahat ng oras, manalangin kayo palagi at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito kalooban ng Diyos para sa inyo na nakipag-isa kay Kristo. So the will of God ay joy, prayer, thankfulness in all circumstances. Dadaanan po natin yan. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, ito naman, sinasabi, ito ang kalooban ng Diyos na kayo ay mamuhay na may kabanalan. Ano naman? God's will for us is to live in holiness naman, especially in purity. Kaya po mga kapatid, hindi lamang basta alam mo, kailangan po makinig ka at sumunod. Si Haring Solomon, kilala natin si Haring Solomon? Yung may-ari ng... So humingi siya ng karunungan, imbes na kayamanan. Kinalugdan siya ni Lord, binigay ang kanyang karunungan. Pero bagamat si Solomon ay naging marunong, at the end siya ay naging bobo. Bakit po? Basahin natin sa unang Hari chapter 11 verse 2. Tungkol sa pagtalikod ni Solomon, ayun. Kita niyo mga kapatid, tumalikod si Solomon. Ang mga ito ay ang mga bansang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, huwag kayo makipag-asawa sa kanila at huwag ninyong pakasalan dahil tiyak na ililigaw nila ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Ngunit si Solomon ay nahulog sa pagmamahal sa kanila. Napakatalino ni Solomon. Ang katalinuhan niya binigay ng Panginoon at siya ay yumaman dahil sa kanyang katalinuhan. Pero at the end, naging suwail siya. Nagtumalikod siya sa mga dapat gawin. Alam naman niya kung anong dapat, pero ginawa pa rin niya yung hindi karapat-dapat. Kaya mga kapatid, kayong lalo na yung mga dalaga dito, mga binata dito, at matatandang dalaga, baka mag-asawa pa. Ay mga kapatid, alam niyo na kung anong pamantayan natin. Dapat kung kayo mag-aasawa, yung nakakakilala din kayo, gustong tumanggap din kay Kristo, Panginoon at Jesus. Huwag kayong papayag na mapapakasawa niyo kung sino-sino ang Diyos. Mayroong nag-asawa, tagal-tagal na natin, naging Muslim, sumama pa sa pagiging Muslim dahil sa pagmamahal niya. Ay, baka niya mapagaya kay Solomon. Oh,
Kaya mga kapatid, ang katalinuhan ay hindi lamang alam mo, kundi ang katalinuhan ay dapat sinusunod mo at ginagawa mo kung ano ang tama. Mga kapatid, hindi naman ito sasabihin niya self-will, hindi mga kapatid. It is the power of the Holy Spirit. Pag-aaralan natin, at pinag-aaralan na naman natin yan, na ang nagpapakilo sa atin na Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat binago na niya tayo, hindi na tayo lumang pagkataong makasalanan, na nais gumawa ng kasalanan, kundi binago na niya ang Espiritong nananahan sa atin. Bagong Espiritu, buhat sa Diyos, na ang nais gawin ay sumunod sa gusto ng Diyos. All we need to do is to let it control us. Abide in the Spirit. Pinag-aralan natin yan. Dadaanan pa natin ang maraming panahon. So, tanungin natin ang sarili natin araw-araw, ano po ang gusto nyo gawin ko ngayon? Bigyan nyo po ako ng kapangyarihan at pagnanais na makasunod. Yun lang naman eh. Tanungin mo, Panginoon, ano pong gusto mong gawin ko ngayon? Pag ikaw ay nag-submit kay Lord, talagang bibigyan kanya ng insight, inspiration, at kalakasan para magawa. Isipin nyo, last week, hindi pa naman ako mag-preach. Pero ako'y parang inuusap ni Lord na, magawa ka na ng message mo. Magawa ka na ng message mo. Magawa ka na ng message. Gawa na ng message, sabi. Parang niya ako sinasabi, na talagang, Lord, sige po, gawa ko ng message. Kahit maraming gawain, isiningit ko ang paggawa ng message. So, gumawa ako ng message. Napapaano po? Lord, salamat po sa kagalingan, kapangyarihan mo na kumikilos sa amin ngayon. Ang himala mo ay po, Panginoon, ikaw ay Diyos na buhay. By your wounds we are healed. We rebuke sickness. We rebuke kung anumang atake. We rebuke kung anumang alta presyon o kung anumang nararamdaman ng kapatid na ito. Sa pangalan ni Jesus, be healed. In the name of Jesus, be healed. Be healed. His name is powerful. His name is powerful. Okay po, nagkaroon lang po ng... Okay, sabi, continue na po natin. Dito na po ulit ang tingin natin, kapatid. Sinold na po ni Lord yun. Sinold na. Dito na po tayo ulit, mga kapatid. Okay, nasaan na ba tayo? Yan. Sabi ni Lord, mag-prepare ka ng message. Matagal pa naman ang preaching ko, Lord. Susunod ako. Sumunod ako. Tinapos ko ng Biyernes. Nagtataka nga si Pipi, ba't mo abala ka sa paggagawa ng preaching? Ikaw naman magpipreach ka ba this week? Sabi niya last week. Sabi ko, hindi. Next week pa ako. Kaya po pala, Sunday morning, mamamatay ang aking biyanan. At namatay ang aking biyanan, kaya kung ako hindi pa nakagawa ng message, hindi ko po alam kung paano ako magpipreach sa inyo ngayon. Pero yun po yun yung just submit to the Holy Spirit and to the will of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will do the rest. The Holy Spirit will do the rest. Ang Holy Spirit po kikilos para sa inyo. Amen po. Kaya po ang pangalawa, sa Talata chapter 18, ito naman nasabi, huwag kayong magpakalasing sa halip, mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Yun naman po sinasabi sa atin. Huwag daw magpakalasing. Taas ang kamay ng mga nagpapakalasing. Ang sabi ni Lord, huwag kang magpakalasing. At bagpos, mapuspos tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Alam niyo po ba, na ang alak po ay nagbibigay ng pansamantalang saya. Totoo po? Doon sa mga magiinom, yes, agad alam niya ako, yes din. Ako dati nagiinom din. Pero kadalasan, nauuwi po sa gulo. Kasi bakit po ito nagdudulot ng parang kasiyahan? May dopamine po kasi. Yung dopamine po, yung neurotransmitter na nasa utak natin, na tinatawag po the feel-good chemical, ito po yung nagbibigay sa atin ng reward sa ating, at saka pleasure sa ating brain. Kaya po tayo ay umiinom. Hindi naman masarap ang alak Bakit ba umiinom? Kasi po, because of that dopamine, you feel good. Parang you elated ka para pong meron kang pleasure. Kaya yung alcohol po, nag-i-increase ng dopamine level sa brain natin. Kaya po, it creates a feeling of euphoria, pero lowered inhibition. Ano ba ibig sabihin ng lowered inhibition? Hindi ka na nahihiya. Yung dating kinahihiya mong gawin, hindi ka na nahihiya. Yung dating taong nahihiya kang kausapin, nakakausap mo. Ibig sabihin, nawawala yung harang, nawawala yung inhibition, hanggang sa wala ka ng control. At ginagawa mo na ang mga bagay na karumal-dumal at katawa-tawang misang hindi mo maiisip na nagawa mo. Hindi mo nga maalala minsan na nagawa mo pala yung ganung bagay Hindi mo maalala na ikaw pala naghubad na, nagsayaw na,
tinawanan na, nahiga na sa kanal. Pero pag inisip mo, kung ikaw ay nasa katinuan, gagawin mo ba yun? Hindi mo gagawin yun. Kaya nga, yun ang problema. It increase sociability. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang alak ay espiritu? Alam niyo po? Ay pumunta kayo doon sa tindahan ng alak. Ano nakasulat? Wine and spirits. Oh, meron ba kayo? May Holy Spirit ba kayo dyan? Wala naman na. Ay mga ibang spirit, kita mo nga yung mga bote nga, yung tatakpay, parang demonyo. Ay di kayo mga... Oh, di kayo spirit ang tawag doon, kaya nga spirit eh. Anong klaseng spirit ang naroon? Of course, hindi Holy Spirit. Ano? Ibang klaseng spirit, mga maitim na spirit, siyempre. Kaya kapag lasing ang isang tao, kung anong ginagawa o sinasabi niya, mga kapatid, wala sa katinuan. Kaya nga, bakit niya nagawa yun? Kasi sino ang nagpatakbo sa kanya? Sino ang nag-control sa kanya? Sino ang nag-drive sa kanya na gawin yun? Sino ang nakibabaw sa kanya? Of course, hindi ang Holy Spirit. Kaya ang kabilin-bilin na sa atin ng Biblia, bilin ng Biblia, huwag kang maglalasing. Huwag kang maglalasing. Sapagkat ito ay pagbibigay ng ibang uri, ibang espiritu na mangubabaw sa iyo sa halip na ang dapat na nasa sa iyo at nagkokontrol sa iyo na sadya namang ikaw ay ligtas na naririto ng espiritu ay ang Holy Spirit. So sa halip na Holy Spirit, hinahaya mong ibang klaseng spirit na gumamit sa iyo. Hindi ka pwedeng paggamit, kapatid. Pag ikaw'y naglalasing, ikaw ay napagagamit sa ibang klaseng espiritu. At anong espiritu? Hindi ang espiritu ng Diyos. Hindi ang banal na espiritu. Kaya kapatid, katalinuhan ito. Kapag ka ikaw ay hindi naglalasing, bagkus, pinupuspos mo ang sarili mo ng Espiritu Santo, anong tawag dito? Matalino ka. Katalinuhan sa Espiritu Santo. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 5, verse 16 to 17, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo susundin ang laman. You are filled by the Spirit. Pag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, hindi mo nanaisin na maglasing. Tama? At kung gusto mong malasing, malasing ka sa Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat you will not, yung paglalasing, you only feel good. Pero kung ikaw puspos ng Espiritu, you will not only feel good, you become good. You are good. Amen, mga kapatid. You are satisfied. You are changed. Amen. Kaya nga, yung mga daming tao na they want to feel good, sa pamamagitan ng pag-iinom, hindi nila makikita ito. But if you are filled with the Holy Spirit, you feel the greater high. Different high, mga kapatid. Naramdaman niyo na ba ikaw mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Na lahat ng problema mo parang, Lord, sinagot mo na ikaw kahit may problema, ikaw ay alam mo na kapanatagan, kapayapaan, dahil alam mo na sa presensya ka ng Diyos. Yun po yung feel good na high talaga. Hindi ka high sa drugs, kundi high ka talaga sa Espiritu ng Panginoon. Amin po, mga kapatid. Ano pa? Sabi po ng sabi ng Panginoon, katalinuhan ang mapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Kamangmangan ang ikaw ay maglalasing. So tayo po hindi nagpapatama sa mga magiinom, mga kapatid, ha? Ito po'y binabaybay lang natin, expository teaching po ito, mga kapatid. Patatlo. Umawit at magsalita ng may espiritu. Talata chapter 19, sabi dito, umawit kayo sa isa't isa ng mga awiting espiritual at umawit din kayo sa puso para sa Panginoon. Sa mga pag-uusap. So, hindi lamang po sa worship. Hindi lamang po ito worship, mga kapatid. Ikaw ba'y nagwa-worship? Inutos pala sa atin yan eh. Kaya nga yung pag-awit ay hindi optional. Ako mag-church pero hindi na ako kakanta. Hindi optional yun, mga kapatid. Utos yan eh. It is commanded. Kaya hindi ka lamang sa worship hall kakanta, ikaw ay kahit sa pag-uusap. Sabi, umawit kayo sa isa't isa mga awit spiritual at umawit din kayo sa puso. Habang nag-uusap, mga kapatid, habang nag-uusap, umaawit. Kaya sa mga chat group, sa mga announcement, pakimove lang po ang Honda 580. Yung po may Honda, bakit sis, ano ba ang plate number? Honda lang daw po, Honda. Yan, okay. 580. Yan, okay na po.
Honda 580. Umawit daw eh. Inawit eh. Sabi, umawit kayo sa mga awiting spiritual. So, hindi lamang po sa mga pag-uusap, sa mga chat group, sa mga messenger, sa mga text, sa mga post sa FB, sa mga reels natin, sa mga tweet account, sa mga Instagram. Dapat po mga kapatid, meron din tayong mga pinopost na awiting spiritual, mga kapatid. Himno, salmo, napuspos ng espiritu, mga kapatid. Hindi yung reklamo ang pinopost natin, hindi yung complain ang pinopost natin, hindi yung masama nangyari sa atin ang pinopost natin. Mag-quote tayo, mga kapatid, sa mga himno at mga salmo, mga kapatid. Mag-quote ka sa scripture. Mga kapatid, sabi dito sa Psalm 100 verse 1 to 2, magalak sa Panginoon, tayong lahat na nilalang, paglingkuran ninyo, siya na may kagalakan, lumapit kayo sa kanyang presensya, nang may awitin. So pagka umaawit tayo, uma-approach tayo kay Lord, nagkikreate ng atmosphere of joy, ng reverence, at ng service. So mga kapatid, indirectly, it's saying, mag-play ka ng mga Christian songs. Magpatugtog ka rin ng mga Christian songs. Paano ka kasi aawit? Hindi ka nakakarinig ng Christian song. Diga? Ano nga awitin mo? Hindi ka naman nakakarinig. Ay puro pinatutugtog mo ay mga 70s and 80s na love songs. Magpatugtog ka rin para mapakinig mo, para pumasok sa isip mo, pumasok sa puso mo, yung mga salitang daladala ng mga awiting yun. Kasi ang salita ay buhay. God created the world by His word. We rebuke the enemy by the word. We choose life and death through the word. We speak healing by the word. Kaya lahat yan by salita. Kaya makapangyarihan yung salita, lalo na yung mga hymno at salmo, kung saan yan po ay awit na nakasulat, awit ng pagpupuri, awit ng katagumpayan. Amen mga kapatid. Kaya hindi po natin. Sino pa ba sa inyo may mga Christian songs, mga playlist ninyo sa inyong mga Spotify, mga kapatid, mag-include naman kayo. Paminsan-minsan magpatugtog kayo. Kahit hindi paminsan-minsan. Kaya maganda to kapatid, singing as we approach, create an atmosphere of joy, reverence, and service. Mga kapatid, ang spiritual na awitin ay nagpapalakas sa kapwa, mananampalataya at nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Nagpapalakas sa naririnig, nagpapalakas sa iyo, nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Tatlo, mga kapatid. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 16, hayaan ninyo ang mensahe tungkol kay Kristo ay mamuhay sa inyo ng masagana. The message. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng buong karunungan, teaching. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual nang may pasasalamat sa Diyos mula sa inyong puso. Kita niyo yun? So, yung worship songs is not just a song. It helps us teach and encourage one another and express thankfulness from our heart. Sabi nung isa, Kristyano pa man din, sabi, pare-parehas lang yan. Nasa hymn yan, nasa tono yan. Nasa ano yan, nasa chords yan. Nasa tone yan. Kaya ka nakakaramdam na kapanatagan. Kasi pinakikinggan mo, yung tone ng 44.7 megahertz na something. Meron mga sinasabi sila, dial tonal, mga ganun. Kaya ka nakakapapanatag. No, mga kapatid! It is by the Word. It is the Word of God. When you heard the message in the song, mga kapatid, kaya ka napapanatag. Kasi in the same way, yung mga song na ginagamit ng mundo, may spiritual embed din yan message. Meron pa ng backmasking na tinatawag. Diga? Ano ba mapapakinig mo mga kanta ngayon? Mga kung anong malalaswang salita na, malalaswa pa ang message. Tapos pag nag-play ka ng Christian song, ibabas ka. Di ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, huwag natin baliwalain. It has power because it has the Word of God embedded also, the message of God embedded also in our songs. Amen mga kapatid. So aawit ba tayo mga kapatid? Aawit tayo. Amen. Aawit tayo. Ano pa mga kapatid? Yung worship songs are our communion with God and we praise Him and we worship Him. It is also our way of encouraging one another. It hits two way, vertical and horizontal. Tama mga kapatid? From God to us, from us to God, and horizontal to each other. Amen. Yung simple na song na, may kapatid ka na may problema, nakala na wala na solusyon, kakanta ka lang ng napaka-common na kantang alam natin. God will make a way when there seems to be no way. Di ka?
Yung pa lang, mga kapatid, pagka narinig mo na yun, although mo totoo yun eh. God will make a way. May meditate mo yun eh. Hindi ka magpo-focus doon sa problema mo eh. Magpo-focus sa kay Lord na kayang gumawa ng paraan sa anumang sitwasyon. With man, it is impossible, but with God, there is nothing impossible with God. God can do all things, especially to you, His son and His daughter. Amen, mga kapatid. Kaya when you sing, you are declaring, mga kapatid. Alam niyo ang nangyari, mga kapatid? Si Pablo at si Silas, sila'y nakabilanggo sa Acts chapter 16, verse 25 to 26. Habang sila'y nakagapos, umawit sila sa Diyos. At dahil sa kanilang pagsamba, nanginig. Nanginig ang kulungan at nabuksan ng mga pinto. Ano kayang inawit nila doon? Shake, shake, shake. Woo, shake. Hindi naman yun Inawit nila mga salmo. Ang nangyari, nanginig ang kulungan. Kasi nga, ang pag-awit is an spiritual weapon. Isa natin itong weapon, spiritual song. It is a song of victory, leading us to the victorious life. Amen, mga kapatid. So, ano ang application natin? Ano ang laman ng bibig mo, kapatid? Ang laman ba ng bibig mo ay papuri o reklamo? Anong klaseng awitin na dinadala mo sa mga tao? Sad song? Or spiritual song? Spiritual song, mga kapatid. Number 4. Yan, ang bilis ni Pastor James. Number 4 na agad. Talata 20. Dito tayo magtatagal. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Alam nyo, napakaganda. Ito isang preaching topic na ito Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Ito, sabi sa atin. Alam nyo po, bago lahat, nung kami nasa biyanan ko, nasa burol, ako'y nagpapasalamat. Ang sabi ng iba, huwag ka magpasalamat. Huwag magpasalamat. Ano kang huwag magpasalamat? Sabi ng Biblia, ay magpasalamat sa lahat ng okasyon. Ay dumaraw kayo dito, di natural kayo pasalamatan. Hindi, kami lang ay talagang nakikiramay. Alam niyo mga kapatid, pagka ang isang tao hindi marunong magpasalamat, ang tawag doon ay privilege. May mga bata, turuan niyo magpasalamat. May mga bata ka ng binati, ang galing mo hindi man lang kumibo at magpasalamat. Privilege kasi alam niya na sadya naman ako magaling. Yun ang privilege niya. Kaya yung binigyan mo ng upuan, hindi man lang tumingin sa'yo at magpasalamat. Kasi privilege sila. Akala nila ang lahat ng bagay, karapatan nila. Ay meron ako naging kasambahay. Pag binibigyan namin ng gamit, hindi man lang talaga nagpapasalamat. Talagang hindi. At ito hindi nagpapasalamat. Ay isang beses aalis binuksan namin ng gamit, ay nakita namin may kinuha mga gamit na hindi namin bigay. Abay, nagalit pa Yan ay nagalit pa. Ay, hindi naman binibigay sa iyo yan. Kinuha mo yan. Tapos na binalik mo, galit ka pa? Kasi privilege thinking siya na ang lahat ng bagay, pagka binigyan mo, karapatan ko lang yan. Kaya mga bata, wag natin hayaan na lumaki na privilege. Nagpaabot ng bayad sa jeep. Hindi man lang tinignan yung inabat ko, binigay nga. Ay, hindi man lang nagpasalamat. Anong pilit niya kasi privilege? Sana hindi ganun kasi hindi magandang tingnan yung mga privileged na tao at hindi magandang kasama ang mga taong privileged. Pero bumalik tayo sa topic natin. Kasi ang topic talagang ito, ang context talaga ng topic ito ay pasalamat sa taas. Matuto tayo magpasalamat sa itaas. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Give thanks to God. Kaya nga mga kapatid, tayo ay sanay lang magpasalamat sa Diyos pag may magaganda nangyayari. Kaya nga pag nagpapasalamat, salamat sa pagtama ko sa sweepstake. Salamat sa pagpasa ko sa board. Yun nagpapaano pa nga nagpapa-Thanksgiving mas pa nga. Kasi nga, may nangyari mabuti. Pero ang command sa atin, even out of season, even when there is no reason, magpasalamat ka. Because we do it because God commanded it. Hindi lang mabuting panahon tayo na magpapasalamat, kundi sa lahat ng sitwasyon. Sasabihin mo ba na, salamat Lord, may sakit ako. Mali yun. Hindi mo sasabihin yung salamat Lord, may sakit ako. Kundi ang sabi, salamat Lord, sa lahat ng sitwasyon. Ganito ngayon, sasabihin mo, salamat Lord, dahil meron akong kagalingan kay Kristo. Hallelujah. Yun ang sa pagkapasalamat mo, dahil kung ano yung ginawa ni Lord sa'yo, may kagalingan ako Kristo. Huwag mo nang banggitin yung negative. Huwag mo nang pasalamatan yung dahil may sakit ka. Sabihin mo, Lord, salamat, dahil may kagalingan ako mula sa'yo. Wala kang pagkain,
Salamat, Lord, dahil wala akong pagkain. Mali yun, kalukuhan yun. Kundi nagpapasalamat ka, salamat, Lord, dahil walang nagugutom na anak ng Diyos. Amen. Dinideclare mo yung katotohanan. So what could be thankful in the situation to sa mga Ephesians? Para sa mga Epeso, ano ba ang sitwasyon kasi nila? They were ridiculed, they were outcast, they were persecuted, they were chased, they were hunted, they were killed. Ano yung pagpapasalamat nila kung titingnan natin? Nothing. Wala. Pero sa kanila sinasabi, magpasalamat kayo. Be thankful in all situations and in all things. Be thankful to God through Jesus Christ. Ay, iba pa nga nagpapasalamat na sa privilege na mamatay kay Kristo eh. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 13, sa halip magala kayo dahil nakikibahagi kayo sa pagdurusa ni Kristo para pagdating ng kanyang kaluwalhatian ay manubos ang inyong kagalakan. Short of saying, magpasalamat kayo kasi part kayo. Magpasalamat kayo kasi partaker kayo. Ano bin sabihin ng partaker? Partaker. Nakikibahagi at kinukuha mo yung part. Eh yung part ay ano? Buo ay kapakinabangan. Kumukuha ka ng part ng kapakinabangan. So you're partaker of good things. So bakit ka magpapasalamat? A, ang taong mapagpasalamat ay nagpapakita ng tiwala sa Diyos. Pilipos 4:6-7, sa halip na mabalisa, ipanalangin ninyo ang lahat na may pasasalamat. Sa halip na mag-worry ka, magpasalamat ka. Kaya wag mo nang i-highlight yung negative situation, but i-declare mo yung positive. Yun ay panalangin ng may pasasalamat. At yun yung solusyon natin sa worry. Ito yung nagpapalakas ng faith natin. Ito yung nagko-confirm na ang Diyos ay matapat. Ito rin na nagsasabi that we already received what God has promised kahit wala pa. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. So this is the will of God. Ano bang ibig sabihin ng kalooban ni Lord? Mabuti ang kalooban ko sa inyo eh. Kapag ginagawa, sinusunod mo at tinatanggap mo ang kalooban ko, ang Diyos ba'y may kaloobang masama? May ninais ba ang Diyos na masama para sa atin? Di ba ang gusto ng Panginoon sa atin ay lahat ay mabuti? Tama mga kapatid? Kasi lahat ng mali, lahat ng sumpa, lahat ng masama na kay Kristo na sa cross 2,000 years ago. Bakit niya gagawin nyo kung hindi niya gustong matanggap mo ang lahat ng mabuti sa panahon ito? Bakit siya magtitiis na tumanggap ng lahat ng sumpa sa cross kung ikaw din pala ay tatanggap ng same sumpa sa mundong ito? Illogical. Pero kaya niya ginawa yun para sa iyo, para sa akin, para hindi mo nadaanan ang lahat ng sumpa ng mundong ito. Para ang lahat na tamasain mo ay lahat ng mabuti. Kaya kalooban ni Lord na ikaw ay magpasalamat sapagkat ito ay mabuti. Ibig sabihin, this will benefit you. Magdudulot pa natin ito. Magdudulot sa'yo ng kabutihan. Kaya nga, B, yung verse na ito, Thanksgiving is not only good, it is God's will for every believer. Mabuti ito, pero hindi lamang mabuti, ito din ang gusto ni Lord para sa mga believer. Kasi nga parang ine-amen mo yung pangako niya. When you give thanks, parang ine-amen mo. Parang nagsasay yes ka. Parang sasabi kang, so shall be it. Whatever you have promised, so shall be it. Para sinasabi mo ganun eh. Kaya nga yung Thanksgiving, ang pinaka-effective form na nagko-confirm, nagdi-declare na tayo as one with Christ. As one with Christ, mga kapatid, kinukonfirm at inaagrihan natin yung mga pangako ng Panginoon. Example, nasa madilim na sitwasyon ka, but in that dark situation, you will experience the light. Sabi ng Psalm 112 verse 4. No matter what the enemy used to destroy it, but thank you, Lord, you can turn it to good. Romans 8:28, no weapon. Thank you, Lord, because no weapon shall form against us. Kahit marami akong kaaway, no weapon shall prosper against us. Isaiah 57 verse 14. At thank you, Lord, because I will never be alone. Hebrews chapter 13 verse 5. Thank you, Lord, because even when I don't feel that I am loved by God so deeply. Amen, mga kapatid. Romans 8 verse 38. In short, mga kapatid, yung Thanksgiving is not just a good manner. Hindi lamang magandang ugali. It is good for our spirit. It is good for our faith. It is good for our change of mind. It is good for our way of thinking. It is good for our walk with God. And it's good for us to experience the power of God. Amen, mga kapatid. Paano yun?
Ito napakaganda mga kapatid. Thanksgiving turn the good to great. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw nakikristo, every situation is good. Tama? Walang makapangyayari. Kahit masamang sitwasyon, kasama mo si Kristo, it is good. Ay yung mga susunugin doon sa pugon, kasama nila si Kristo, it turned out to be good. Mga kapatid, kasi kasama na nila si Kristo, and matindi doon, yung good na, magiging great pa. Tingnan natin yung verse na to. Sa ko ba kinuha yan? Sa Lucas, chapter 17, verse 11. May 10 kitongin. Nakita nila si Jesus. Sinabi nila, Kristo. Ay, hindi pala. Jesus, linisin mo kami. Yan, ganyan. Pero sinagot sila ni Kristo, eto, sabi sa kanila, humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote. At habang naglalakad, nangyari, pagkahayaw nila, sila ay nalinis. Habang naglalakad, nalinis. Nawala na yung ketong. Tanong tayo sa verse 17. Bumalik yung isa. Yung isa lang ang nagpasalamat. Yung siyam ay nagpatuloy sa paglakad, papunta sa saserdote. Sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang siyam? Ang dayuhan lang bang ito ang bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Sinabi niya sa kanya, bumangon ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tandaan natin mga kapatid, isa lang ang bumalik para magpasalamat kay Jesus. Siya lang ang nakatanggap ng kabuuang kagalingan. Yung lahat nilinis. Pero siya lang ang nagkaroon ng kabuuang kagalingan. Sabi ng ibang translation, well. Yung iba, cleansed. Pero siya naging well, naging whole. Sabi ng ibang translation. Kasi yung cleanse na ginamit dyan is from the Greek word katarizo. Cleanse. Nilinis ka lang. Nawala ng ketong nila. Pero nung bumalik yung isa at nagpasalamat, anong sinabi ng Kristo? Next, you became well. Sodso. Sodso, hindi so-so. Hindi so-so, ha? Sodso. Well. Anong meaning ng sodso? To save, to rescue, to deliver, to heal, to preserve. Mga kapatid, kanina, cleanse lang. Alin sa ano mas greater? Cleanse o save? Save. Alin ang mas greater? Cleanse o rescued? Rescued. Cleanse o delivered? Purify o preserve? Preserve. So yung good na yun na cleanse. Yes, but God has turned the good into great. Amen. Sapagkat sila nagpasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa umaga, magpasalamat ka. Salamat Lord, gumising ako. Ano? Salamat ka dahil, salamat Lord, nakabangon ako. Salamat Lord, nakakalakad ako. Salamat Lord, may nasusubo ako. Magpasalamat ka. May nasasakyan ka. Kung iba pag sasakyan, luma na. Pag-isip sa umaga, sisipain na yung sasakyan. Galit na kay Lord. Tagal ko nang tinatayan yung number, di pa ako tumatama. Ay hindi, magpasalamat ka, may sasakyan ka. Magpasalamat ka, may bahay ka. Pag-isip lang, bahay naman to, liit-liit. Walang aircon, yung kapitbahay natin, nagpa-repair na naman. Ano ba naman, Lord? Galit pa kay Lord. Magpasalamat ka, may bahay ka. Magpasalamat ka, may sapatos ka. Magpasalamat ka, dalaga ka pa. Ano sasabihin ng iba? Maganda ba sitwasyon dalaga? Oo, kapag nasa yung si Lord, yung sitwasyon mong dalaga ay maganda. Pero yung sitwasyon mo maganda dahil nagpapasalamat ka, God can turn it to great. Maganda na sitwasyon mo, magiging great pa. Kaya nga yung may asawa, magpasalamat ka kay Lord, may asawa ka. Akala ko ba, alin ba mas maganda yung dalaga o may asawa? Hindi! Kung anong sitwasyon mo. Ang sitwasyon mo ngayon, kasama mo si Lord, may asawa ka, good na yon. Pero dahil nagpapasalamat ka, may asawa ka, God can turn it to great. Amen, mga kapatid. Magpasalamat ka, may anak ka. Magpasalamat ka, wala ka pang anak. Tama? Yes. Because in every situation that God is with you, it is good. Kapag nagpapasalamat ka, nagiging great yung situation mo. Nagiging mas maganda, nagiging mas maayos. Hindi mo sinabing, ay, pag ako'y dalaga, pag nagpasalamat ako, siguro bibigyan ako ni Lord ng asawa. No, mga kapatid. Ang sabi doon, in all situations, kahit sa sitwasyon mong yan, magpasalamat ka kasi yung sitwasyon mong mabuti, mapapaganda pa ni Lord. Amen, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon.
Magpasalamat ka. Buntis ka. Ang iba umiyak, buntis na naman ako. Kapatid, kapag nasa Panginoon ka, good yan, magpasalamat ka. Magpasalamat ka, hindi ka buntis. Lord, ang tagal ko na hindi pa ako nabubuntis, magpasalamat ka sa Panginoon sa sitwasyon mo yan. Kasi good yan para sa'yo, kasama mo si Lord, God can turn it great. Magpasalamat ka, may trabaho ka. Amen? Magpasalamat ka, wala kang trabaho. Amen? In all situation, be thankful. Ay, iba nga, gusto na mag-retire eh. Retire na, retire. Papasok sa magigising sa umaga na naman, Lunes na naman, papasok na naman sa trabaho. Inggit na inggit doon sa walang trabaho. Ikaw naman wala kang trabaho, gusto mo magpatrabaho, magpasalamat ka. Kasi sa every situation nagpapasalamat ka, yan ang kinikinusa ni Lord. Aman mga kapatid. Kaya sa lahat magpasalamat because He will make the good to great. He sees fit and proper and at the right time. Ano ba isang example natin? Yung 5 loaves and 2 fishes. Ano ginawa ni Jesus doon sa 5 loaves? Sabi ba niya, ay lilima naman tinapay yan? Ano ba yan? Ang dami natin pakakainin. Balag-balagin nga yan. At maghanap kayo. 2 isda. 2 isda. Sardinas pa. Hindi naman, tilapia. Ay, saan makakarating yan? Ganyan tayo minsan pag meron tayong pagkain sa bahay, saan ka makakarating yung meron ating yan? Hindi ipagpasalamat ang sitwasyon. Ano ginawa ni Jesus? Ipinagpasalamat sa Ama. Yung 5 tinapay at 2 isda. Ano nangyari? May nagutom ba? Sa 5,000? Hindi lang 5,000 yun. 13,000 daw yata yun. May nagutom ba? Wala. Unli. May nag-take out pa. Ayun yung great. Good na yung may pagkain. Good na yung 5 loaves and 2 fishes. But when Christ gave thanks to the Father, that good was turned into great, amazing things. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Kaya kung kayo, anong meron man kayo, ipagpasalamat nyo sa Panginoon. Lord, salamat po. Meron akong bahay. Salamat po. Meron akong sasakyan. Huwag mo na sabihin kung bakit. Salamat po, Lord. May sasakyan ako kahit ito lang. Huwag mo na sasabihin yung mga ganon. Huwag ka na mag-arte-arte. Hindi yun. Ang ipagpasalamat mo yung sitwasyon mo. Salamat, Lord. Malakas ako. Salamat, Lord. O kaya kung may sakit kayo, salamat, Lord. Nakahiga ako. Oo, pwede mo ipagpasalamat yun. God can turn it to good. Hindi mo alam kung paano kikilos ang Diyos because God's wisdom is so great na hindi mo kaya. Hindi mo kaya inunawa, hindi mo kaya intindihin. Siguro ang gagawin ni Lord ganito. Hindi! Hindi mo maintindihan. Masusurprise ka na lang. Susurprisein ka na lang. Kasi nagpasalamat ka sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ugaliin natin ang nagpapasalamat. Ugaliin natin ang nagpapasalamat, mga kapatid. Kahit sa problema, anumang sitwasyon, mga kapatid, dahil ikaw ay na kay Kristo, yun yung great, yun yung good things na, ikaw ay na kay Kristo na, dahilan na yan para magpasalamat. Dahilan na magpasalamat ka, may Ama ka sa langit. Wala kang Ama, may Ama ka sa langit. Kapatid, dahilan na yan para magpasalamat ka araw-araw, may Ama ako sa langit. Dahilan na araw-araw para magpasalamat, anak ako ng Diyos. Dahilan na araw-araw para magpasalamat, ako'y may buhay na walang hanggan. Araw-araw yun ang pinagpapasalamat ko, may buhay akong walang hanggan. Kaya hindi ka natatakot lumabas, hindi ka natatakot pumunta kung saan, hindi ka natatakot mapahamak. Iba, takot na takot eh. Kahit saan, takot na takot. Ayaw kong pumunta sa ganito dahil baka may ganito, ayaw kong kumain yan, ayaw ko na, puro ayaw na. Bakit? Natatakot. Pero yung ikaw gigising na, alam mo na, ikaw may buhay na walang hanggan, wala kang kinatatakutan. Kahit pa ngayon ay dumating si Lord, o kung magsaraman ang langit at lupa, hindi naman mangyayari. O magkaroon man ng atomic nuclear war, wala kang dapat katakutan. Kaya lagi kang magpapasalamat sa lahat ng sitwasyon. Dahil sa ginawa ni Kristo sa iyo, magpasalamat ka dahil sa ginawa ni Jesus. Magpasalamat ka dahil tinapos na niya kailangan mong gawin. Kaya gawin nating ugali ang magpasalamat. Amen, mga kapatid? Magiging ugali ba natin ang magpasalamat? I-remind tayo ng Holy Spirit. Lord, gusto ko pa maging ugali ang magpasalamat sa iyo. I-remind tayo ng Holy Spirit. I-convict tayo ng Holy Spirit sapagkat there is nothing in this world. There is nowhere you can go. There is no place that you can ever be. And there is no situation that you will find yourself
without God because He will never leave you nor forsake you, and that is enough to give thanks to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Panglima. Ano pa? Magpasakop sa isa't isa. Talata 21. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang ninyo kay Kristo. Ayan mga kapatid, alino ito, pasakop daw ha. Ang pagpapasakop ay tanda ng kababaang loob at respeto. So, hindi po ito kahinaan. Ay, ba't ako magsasubmit dyan? Hindi parang ako mas mababa. Hindi po mga kapatid. It is a sign of kababaang loob and respect. Sabi ni Lord, ay yung ibinababa, ay yung nagpapakababa, ay tinataas. At ang nagpapakataas naman ay ibinababa, mga kapatid. So, hindi to kahinaan. Ito yung pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Ano ba ginawa ni Kristo? Christ submitted Himself. Anak siya ng Diyos, alam niya yun. Galing siya sa langit, alam niya yun. Pero nagsubmit siya sa human authority. Nagsubmit siya sa authority ng Romano, nagsubmit siya sa mga authority, nagsubmit pa nga kay John the Baptist. Sino ba si John the Baptist? Eh, kumakain niya ng locust, hubad na hubad. Pero nagsubmit siya kay John the Baptist. Sabi sa Matthew chapter 3, verse 13, nang panahong yun, pumunta si Jesus mula sa Galilea, patungong Jordan River upang magpabautismo kay Juan. Si Jesus nagpapabautismo. Ngunit tumanggi si Juan. Alam niya kasi ni Juan kung sino ba naman ako para magbautismo? Alam ni Juan ang pwesto niya. Sino ba ako para magbautismo kay Jesus? Ako pa nga ang kailangan bautismuhan mo. Sabi ni Juan. At ikaw pa ang pumunta sa akin. Sumagot si Jesus, hayaan mo na ito ngayon. Dahil nararapat lamang natuparin natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. So, ang point natin dito mga kapatid, may tinatalaga kasi sa ating mga overseer, may tinatalaga sa ating mga otoridad, or merong kinakausap si Lord para gamitin niya tayo para yung mga pangako niya sa atin maging katuparan. Parang yung kay Jesus, yung pangako kay Jesus na dadaanan niya yung mga bagay nito, naging katuparan yung pagpapasubmit niya kay Juan upang maganap ang nasusulat. Yun ang sabi ni Jesus. Ganda sa'yo kapatid, may pangako sa iyo ang Diyos upang maganap ang nasusulat, kailangan mo mag-submit. Hindi lamang sa leader, kundi kung sino ang ginagamit ng Diyos para maging daan upang matupad yung pangako ng Diyos. Kailangan mo mag-submit. Isang example kasi mga kapatid, yung pong katawan natin, di ba tayo part of a body? Ang body na ay mamamatay kung yung parts ay hindi magsasubmit sa isa't isa. Kung yung kamay ay hindi nagsasubmit sa bibig, gutom na ako, ay yung kamay ayaw magpasubmit. O ayaw magsubo ng pagkain. O yung paa ayaw mag-submit sa mata. Sabi ng mata, matitisod ka, ayaw mag-submit, lakad pa rin kay lakad, di natisod. O yung kamay naman, ay ayaw mag-submit kay paa. Pag naglalakad, sabi ng paa, ikaw naman ay kumaway ng tama pag ako'y nalakad. Paano pagka nalakad ka pero hindi nagalaw yung kamay, di para kang robot. Ang pangit tingnan, para ka na-stroke. O kaya naman, sala. Dapat, kasi pag yung kanan ng hahakbang, yung kaliwa ang pupunta sa harap. Kung sabay, isipin niyo yung tsura ko, pagka, di ka kaya maganda yan dahil pagkagayaan, di ka kaganda ng lakad natin, pagkagayaan. Pambalansi kasi yan. Kasi nagsasubmit yung part of the body to the entire body. And the same way you are part of a body, you must submit to the entire body. Anong ibig sabihin natin doon mga kapatid? Ano ang application natin doon mga kapatid? May mga overseer kasi na binigay sa atin. Halimbawa, si pastor. Si pastor nagsasubmit niya sa worship team. Tama, pastor? Nagsasubmit niya sa mga usher. Pag sinabi ng mga usher, pastor, bawal ka muna pumasok. Amen. Hindi na magtatanong si pastor kung bakit. Magsasubmit siya kasi alam niya may reason yung mga usher. Sa worship team, nagsasubmit siya. Pag sinabi ng worship team, tumayo tayo, umupo tayo, umawit tayo. Nagsasubmit siya. Hindi nakikialam si pastor sa kakantahin ng worship team. Sa worship leader, hindi siya nakikialam kung ano kakantahin. Ganon din naman yung mga worship leader, nagsasubmit naman sa pastor. Pagka nagpipit ang pastor, nakikinig. Ganon tayo mga kapatid. Pagka naman tayo naman, nagsasubmit din sa ating cell-servant. Cell leader. Kahit sasabihin, ako na may mas matalino sa cell-servant ko. Alam yung cell-servant ko, yung housewife laang. Ay ako yung housemate. Ay ako'y professional, ay ang cell-servant ko yung housewife. Paano mo sasabihin niya? Hindi, mga kapatid. Siya ang overseer mo dito. Siya ang binigay sa'yo ng Panginoon. Na magamit siya para magkaroon ng katuparan ng pangako niya. Mag-submit ka. Pasakop ka sa mas matanda naman ako sa akin cell-servant. Pasakop ka pa rin.
Ay ako na may mas skilled. Yung mga magpapiano, mas magaling ako dyan eh. Mas magaling ako dyan. Ako dapat ang tutugtog. Hindi, mga kapatid, magpasakop tayo. Ay ako naman mas magaling kaysa doon sa nagtuturo sa akin. Hindi, sundin mo pa rin ang sinasabi. Ay ako dapat ang mag-drums. Ay hindi, dapat, kapatid ko, ano yun na pag-anuhan? Kasi yan ay body. We are organic body. We submit to one another. Yun ang sabi, submit to one another. Pasakop ka sa bawat isa, mga kapatid. So, marunong ka ba makinig? Katalinuhan yan, kapatid. Marunong ka ba magpakumbaba? Katalinuhan yan. Sa leader o pastor, nangungusap din sa member ang Diyos. Nangungusap din? Nangungusap din ang Diyos sa mga member. Kaya tayo ay pwede magkaroon ng suggestion box. Para mayroong mga suggestion ang member na maaari kinakausap ni Lord na hindi namin nakaririnig o hindi namin nakikita, na pwede nyo isulat dyan. Pagkatapos yung laman ng suggestion box, bubuhos namin doon sa trash can. No, babasahin natin isa-isa yun. Kasi maaaring merong ginagamit ang Lord na mangusap sa amin through you. Kasi kayo ay anak din ng Diyos. Kasi kayo Kristiyano. Definitely, hindi tayo tatanggap ng suggestion box galing sa labas. Hindi tayo tatanggap ng suggestion na magbubuhat sa hindi naman kasama natin at hindi anak ng Diyos. Natural, yun lang ang mga anak ng Diyos. Ano pa? In conclusion, kita nyo ang bilis? So, katalinuhan mga kapatid, yung ikaw ay, wala ba akong background dito? Yung mamuhay ka na may katalinuhan mga kapatid, alam mo yung kalooban ng Diyos. Ang namumuhay na may katalinuhan, alam ang kalooban ng Diyos, at hindi lang alam, kundi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, katalinuhan kapatid, na ikaw ay puspos ng Espiritu Santo ng Diyos, sa halip na ikaw ay puno ng Espiritu ng Anak. Amen mga kapatid, sapagkat ang nagtuturo naman sa atin, nagbibigay ng kapangyarihan, ay Espiritu Santo ng Diyos. Pangatlo, katalinuhan, wisdom ang umawit at magsalita sa Espiritu. Amen? Pang-apat, isang katalinuhan ang laging nagpapasalamat. Amen? Sapagkat ito ay nagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos, nagpapakita sa iyo na hindi lamang mabuti, kundi ito ang nais ng Diyos, kung saan naman ang nais ng Diyos ay mabuti, at God makes the good into great. Amen? At panghuli, ang pasakop tayo sa bawat isa. Amen? So, in conclusion, marunong at may unawa, puspos ng Espiritu, umaawit at nagpapalakas ng iba, nagpapasalamat, nagpapakumbaba at marunong mapasakop. Ito ang pamumuhay ng may katalinuhan. Ano ang take-away natin mga kapatid? Take-away natin, sa Espiritu Santo na nasa atin, tayo ay matalino. Sa pamamagitan nito, ang ating buhay ay matagumpay, kaaya-aya sa Diyos at kapaki-pakinabang sa iba. Hallelujah. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong maiksi mensahe sa amin ngayon. Salamat po na ikaw ang nangusap, ikaw ang nagsalita. At nais mo po, Panginoon, na ang lahat ng mga pangako mo ay maganap sa amin. Ayaw mo, Lord God, na kami madistract na mundo. Ang nais mo po, Panginoon, ay makalakad kami doon sa nais mo para sa amin. Which is good, perfect. Your perfect will for us. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay napasasakop sa iyo. At kung ikaw, kapatid, na narinito hindi mo pakilala si Jesus, ito ang will ni Lord. Ito ang nais ni Lord para sa iyo. Maging matalino ka. Sundin mo at tugunan ang nais ni Lord sa iyo. Ito'y nagaganap sa isang maiksing panalangin lamang ng pananampalataya. Ilalagak mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ito. Sumunod ka sa akin. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan na mapapahamak nang wala ka. Subalit salamat na lamang sa iyong pag-ibig sa akin. Bumaba ka mula sa langit at namatay ka sa krus. Naghirap sa krus hanggang sa malagutan ng hininga para sa akin. Nagpatulo ka ng dugo at ibinigay ang iyong buhay para sa akin, upang hindi na ako ang maparusahan sa mga pagkakasala. Salamat po, nung namatay ka,
namatay din ang luma kong makasalanang pagkatao. At nung nabuhay ka mula sa krus, sa kamatayan, nabuhay din ang bago nilalang na kawangis mo sa kabanalan. Kaya ngayon ako'y ligtas. Kaya ngayon ang pangalan ko'y nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ngayon ako'y tatanggap ng lahat ng pangako. Kaya ngayon hindi mo ko iiwan ni bababayaan. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lord, narinig mo po, Panginoon, ang pananampalataya at panalangin ng tao na yon. Nagdiriwang kami kasama ng mga anghel mo po, Panginoon, sa bagong kaluluwang nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po na as she or he matured into Christian life po, Panginoon, ngayon bata pa siya, just like how you have treated us before, no kami bago pa Kristiyano, you have cared so much for us. Pinakita mo na tunay na espesyal ang pag-aalaga mo sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating pag-pira-piraso ng tinapay. Ilagay po natin ang